Hello guys. Good morning, good morning. Happy breakfast, but I'm not to be happy daw breakfast. Ito yung Alaminos Longganisa. So I will just say shout out Tito Sison. Ako po, ano ba nangyayari sa famous Alaminos Longganisa? Nakakahiya po kung halimbawa may mga turista kasi pinagmamalaki po ang Alaminos Longganisa. Aside from pag tinuto mo na ay nagiging honen, ang lasa ay talagang Diyos mio talaga. What happened to the garlicky Alaminos Longganisa? Kahit sino-sino na ata gumagawa ng longganisa. So it's no longer about the tradition of making longganisa, kundi paggawa ng pera. Sana yung mga hindi marunong gumawa ng longganisa, mahiya-hiya naman kayo. You're destroying the taste of longganisa. Diba? So, sana nga may magawa ang city government, especially about food, yung mga sa commercial. I don't know, I'm not aware kung sino ng mga in charge. So, whoever can watch my video. So, tignan lang po, nakakahiya talaga. So, actually, many times na nakwento, kaya lang pinagpapasensyahan na lang. So, nasaan na yung mga longganisa ni na Aling Kulasita, sina Mrs. Flores, ano na nangyari sa mga taste na yon, mga famous taste of longganisa, na pag may pumupunta dito, yon. Kahit noon, pag umuwi sila nanay dito, ang palagi kong pinabibili sa kanila ni tatay, ay ang famous longganisa natin. Pero this is not the first time, second or third time I tried their famous the Alaminos Longganisa. Pero nakakahiya kayo mga nagtitinda ngayon. What happened? Mas parasarap na nga yung mga commercial, yung mga nabibili atan longganisa sa department store. Grabe kayo, mahal-mahal na nga yung longganisa. Gaholin pa pag naluto na. Sana nga magawa ng paraan ng city government, especially doon sa, I really don't know whom to address, this famous longganisa, how they make it. Di ba dapat may standard yun? Standard procedure na kanilang sinusunod para ma-preserve ang legacy ng Alaminos Longganisa? What happened? So yun lang gusto ko, I'm just addressing this video. So, hindi ko lang alam kasi kung kanino nila binito, pero kakahiya kayo talaga. Okay guys, so I hope we can address this incident, this kind of taste na walang kakwenta-kwenta, nakakahinayang ng pera, kamahal-mahal pa naman. Actually, if you're going to compare the price of Alaminos Longganisa to the other longganisa of other towns or other provinces, super mahal ang longganisa ng Alaminos, ha? But since Alaminos Longganisa is famous not just only in our town, but just like in different countries as well. Mas masarap nga eh. Kaya nga, minsan parang gusto sisihin dito season. Kasi ako nag-order ng longganisa. I lived in New York City. But I still have to order. At Tito Season, who lives in California. And the longganisa talaga. You're gonna taste the taste of Alaminos Longganisa. Kahit yung tula po, dala-dala pa rin niya. Okay, yun lang po. It's so ewan ko, sana magbigyan pansin ng mga nasa authority, whoever is in charge of this, na magkaroon ng rate ninyo. Yung mga nagtitinda lang ng kalisa, magkaroon ng taste para malaman. Or, if in case they can't have that kind of taste of Alaminos Longganisa, wag po nilang ilagay yung Alaminos Longganisa. Ilagay nila kung anong pangalan nila, and that's the name of their longganisa, not Alaminos. Mahiya naman kayo. Okay guys, thank you so much.